Hello, so welcome to my YouTube channel, Crypto Champ Trader. Ngayon, tuturo ko sa inyo yung basic na pwede nyong tignan as confirmation sa tuwing tumatama yung price sa mga POI nyo. Okay? So, ang ituturo ko is yung candle closer continuation or candle sweep reversal. As dito tayo mag-example. So, Pearl, nakita ko kasi siya sa Binance which is 107% na yung tinaas niya. Okay? So, dito yon nangyari. Ngayon, titignan natin kung ano ba yung reaction ni market. Usually kasi pag nag-pump yung market, maraming nag-short. Pero ito yung isa sa mga bagay na pwede nyong i-confirm bago kayo mag-short. Okay? So, bago yon, explain ko muna yung candle closer. Ibig sabihin yan is continuation, then candle sweep, reversal. So I hope I hope familiar na kayo sa four phases of market cycle. Yung ganito. Accumulation, markup, distribution, markdown. Okay? Yan yung four phases ng market cycle. Apat yan. Accumulation, markup, distribution, markdown. Then, iba naman yung trend identification. Yung trend identification is bullish, bearish, or sideways. Okay? Tatlo lang yan. Bullish, bearish, or sideways. Ngayon, itong bias dito sa candle is dalawa lang. Continuation lang or reversal. Yan yung naririnig nyo na kung hindi yan tataas, bababa yan. So, yon. Dalawa lang yon. So, pag tumaas dyan yung market, tapos nag-consolidate, hindi mo naisipin yun, tapos dumaretso, continuation lang yon. Lagi mong isipin kung papatuloy ba siya sa pag-akyat or dadiretso siya pababa. So, I hope clear yan. Then, ano naman yung candle closer continuation and candle sweep reversal? So, ganito yan. So, ganito yan. Meron tayo ditong example ng candle. Let's say, ito yung resistance mo. Okay? Tumama na dyan yung candle. So, bago mo ito maaral or ma-master, kailangan mo malaman yung parts ng candlestick. Yung low, high, then open and close. So, magkaiba yun ha. Di ba pag color green, nag-open siya sa ilalim, nagko-close siya sa taas. Pag red naman, nag-open siya sa taas, nagko-close siya sa ilalim. So, magsasample tayo dito ng OHLC. So, candle closer. Ito yung sinasabi. Nag-open siya sa baba, then tumaas yung price. Automatic, color green yan pag tumaas. Kasi pag itong open niya, di ba? Pag bumaba siya dyan, magiging color red tong candle na to. Okay? Pag bumaba siya sa opening price. So, dahil umangat siya, ibig sabihin, malakas yung buyer. Color green yung candle, and most likely, magko-continue siya pataas. Okay. Let's say ganyan. Umakit siya dyan, tapos bumaba siya dito. Nag-close yan dito. Okay? Open, tapos nag-close sa taas. Ibig sabihin, sa sobrang lakas itong buyer na to, most likely, magko-continue tong price pataas. Okay? Most likely, yung probability. Okay? Kasi strong to, strong. Strong to, lalo na makikita mo yan sa higher time frame, 4 hours or 1 day. Yun yung continuation. So, sa sample ko yan sa chart later. Ngayon, ano naman yung reversal? Okay? Ito yung reversal. Let's say, nag-pump na si market, tas nag-iwan dyan, same thing to. Same lang yung candle. Okay? Tas ito yung liquidity. Ngayon, ito si market, nag-pump siya dito, tapos bumaba siya. Okay? Kumbaga, sinip niya. Let's say, yung opening price dito, mag-open ng panibago yan. So, nag-pump siya, tapos sinip niya. Ibig sabihin, etong candle na to is color red na.
Okay? Ano naman makikita natin doon? Candle sweep reversal. Pag sinabing sweep, ito yung previous high. Wait lang. Ito yung previous highs. Nilagpasan nitong candle na to. Okay? Nilagpasan nitong candle na to. Yan yung sweep. So, most likely, itong candle na to is for reversal. Lalo na mag-close to sa ilalim. Higher time frame yan. Or yun yung mga higher probability ng reversal. So, pwede sila mag-reversal ng konti lang. Pwedeng mahaba or diretso na siya pababa. So, ganyan yung makikita. Next, pupunta na tayo sa chart. Okay? Let's say, for example, this is one day. Mapapansin nyo, nag-pump yung market hanggang dito. Tapos, na-reject siya hanggang dito, sa baba. Nag-close siya dyan. Okay? Nag-open sa baba, nag-pump, tapos nag-close siya dito. Then, i-continue lang nitong candle na to. Continuation. Okay? Of pump. Magko-continue lang siya. Kasi nga, candle closer. Ngayon, sa lower time frame, dyan yung makikita yung candle sweep. Yan. So, nag-pump siya hanggang dito. Tapos, nag-iwan siya ng liquidity. Pero, sinwip nitong candle na to. Tsaka siya bumaba. Okay? So, I hope nakakasunod kayo ha. Nag-pump siya. Most likely, continuation to. So, dapat green talaga. Wait lang, baguhin yung color. Baka manibago kayo. So, green talaga yung next candle dito. Yung pumunta dito na candle, green. Itong candle na to, green. Kaya siya umabot dyan. Pero dahil nakasweep siya, tapos yung red bumaba, naging candle, candle sweep. Sinip niya, tapos nag-reverse na. And kung mapapansin nyo dito, nag-close yung candle dito, then continuation lang din ng candle. Okay? Kasi nag-close. Ngayon, i-explain ko sa inyo yung nangyari dito. So, syempre, bumaba yung candle closer, tapos nag-continue. Ngayon, yung closer nito, nag-continue siya ng color green. Okay? Bumaba pa rin siya hanggang dito. Itong red na to, hindi siya yung pinakababa. Bumaba yung red hanggang dito sa ilalim na to. Okay? Tapos nung bumaba siya dyan, anong ginawa niya? Sinwip niya yung candle dito. 1 tsaka 2. Sinwip niya yung candle, kaya siya nagkaroon ng movement na pataas. So, 'di ba, sa tuwing nakaka-sweep siya ng candle, magre-reverse siya or dahil nakakuha siya ng liquidity, tataas siya, ganon. So, paano niya na-sweep tong dalawang ito? So, nalagpasan niya kasi yung price. So, dito nalagpasan niya and dito nalagpasan niya. So, baka dito makita nyo lang na pantay lang yung candle, hindi niya masyado nalagpasan. Pero dito nyo makikita sa OHLC. Yan, yung nakasulat sa taas. So, yung O stands for open, H, high, L, low, tapos ito, close. So, pag tinutok ko itong cursor sa candle na to, makikita nyo yung low niya. Okay, yung L, ayan. 0.01111. Ibig sabihin, ayun yung price niya. Then, itututok ko dito sa color green. Ayan yung low niya. 0.01110. Ibig sabihin, mas mababa yung candle na to. Kaya siya nag-sweep. So, kung gusto nyo pa makita, pakita ko sa inyo. Ayan. So, nakita nyo kung paano siya sinip. Ayan. Kinuha nyo yung liquidity, tapos bumalik siya dun sa taas. Okay? So, tuloy. So, nag-pump na yung color green. Tapos, nag-close siya dito. So, continuation lang ulit ng candle na to. Okay? Continuation lang ulit ng candle na to. Ano ba yan? Okay, kino-continue niya lang. Ngayon, paano mo malalaman kung dire-diretso siya ng candle? Malalaman mo, sa tuwing nakaka-sweep siya ng candle,
color green pa rin yung binabato niya. So, ito, like, let's say for example, ito, na-sweep niya. Okay? Dapat itong candle na to, kung malakas ba yung pagkakasweep niya dito, is magiging color red tong candle na to at bababa. Pero dahil kinakaya pa ng buyer na itulak yung price pataas, then nakakatulak pa sila pataas and most probably makaka-close siya ng color green. Okay? Andito kasi yung open eh. Pag sa taas siya nag-close, most likely continue yan ng color green. Pero pag sa baba yan nag-close, red na yan. Okay? So next, pag nag-pump siya, ito ulit yung kailangan niyang i-sweep. Malakas ba yan? Para malaman kung malakas yan, then yung next candle is magiging color red after sweep. Then and so on. Then next na to. Okay, then next na to. Nakuha? So, ganun yung siya titignan. Ngayon, pupunta tayo sa 1 minute para makita natin yung reaction nito. Okay. So, let's say, for example, yan. So, tumaas yung color green, tapos bumaba. Okay? Then, nag-open ng panibago, umakyat, pero bumaba ulit. Bakit siya bumaba? Hindi naman kasi siya nakasweep. Okay? Hindi siya nakasweep dito. So, yun yung another indication na si market is dadiretso pababa. So, yan. Habang nagko-close siya dyan, continuation, close, continuation, close, continuation. Okay. So, dito, napapansin nyo na nakasweep na siya. So, continuation na ulit pataas. So, yan. Candle closer, then pataas. So, ito, yung mga na-sweep nito is ito. Okay? Masyadong marami na liquidity. Kaya siya nagkaroon ng pababa. So, down, 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 down. Ito. Okay. So, ngayon, ito naka-sweep to. Then, bumaba. Candle closer sa baba. Most likely, yung next dito na candle is red at hindi nalalagpas dito. Okay? Dahil dito sa na-sweep. Okay? So, pag na-sweep yan, dire-diretso pa rin yung candle na to pababa. Okay? Kahit mag-green dyan, ang bias pa rin is pababa kasi nga, naka-sweep siya. Ayan, no? So, papansin mo, yung ginawa niya dito is parang yung ginawa niya lang dito. So, pababa siya. Ngayon, itong candle na to, magre-react yan dito pag pumunta siya dito sa area na to. Kasi yan nga yung panibagong sweep. Pag pinuntahan niya yan, tapos nilagpasan niya, pwede siyang mag-reverse pataas. Pero pag yung seller is nagtutulak pa rin pababa, ibig sabihin, malakas yung potential na bumaba pa rin si market. Nakukuha or masyado akong mabilis? So yan, dyan yung malalaman na pag nalagpasan niya to, either i-absorb niya, tapos umakyat ulit, umakyat yung price, or ituloy niya pababa. Kasi nagsisweep nga siya. Ayan. So, ibig sabihin, nilagpasan na niya. Nakukuha. Ngayon, kailangan niyo lang itong practicein sa mata nyo. Okay? Next na pupuntahan nito is most probably ito. Okay? Diyan natin malalaman kung candle closer, continuation pababa, or candle sweep tapos aakyat ulit. Tapos dadiretso ganun. Okay? So, clear? This is 1 minute ha. So, parang ang market nito is pa ganito lang. Yan. So, baka may gumawa pa siyang ganyan tapos tsaka siya bumaba dito. Dito natin malalaman. So, ngayon, nakababa na siya. Ayan. Ito naman yung dapat isweep ni market kung gusto niya umakyat pataas. Okay? Etong candle na to. Kasi pag nag-close yan dyan, most likely, continuation lang din. So, meron pa tong maraming approach ha. So, ito muna yung ituturo ko sa inyo, pero marami pa talaga tong approach. So, balik tayo dito sa higher time frame. Okay? So, kung mapapansin nyo, this is 1 day. And, etong rejection na to, color red yan. Tignan mo na yan as red kasi ni-reject yan. Itong week na to. Ngayon, itong green na to,
yan yung sinasabi na most likely continuation pataas, pero makikita mo yan dito sa oras. Meron pang 17 hours kasi possible pa tong bumaba at maging red. At pag yung red na yon nag-close sa ilalim, okay, punta ka na dito. Yan. Ibig sabihin, candle closer na yung red sa ilalim, magsisweep na siya. Ay, magaan na siya, magko-continue na siya pababa. So, pwede mo sabihin, Coach, ba't to bababa? Wala naman siyang na-sweep dito sa higher time frame na daily. Yes, wala siyang na-sweep dyan. Kasi yung sweep niya nasa 4 hours. Ayan, sinip niya. And kino-continue lang to. Okay? Continuation lang yan. So, I hope may natutunan kayo dito no, sa candle sweep and candle closer. Pag may question kayo, i-comment nyo lang dyan. Okay? Thank you.